Hello, good day everyone. For today's video, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano magpa-online appointment sa PSA. So before tayo mag-proceed sa PSA website, kailangan muna nating gumawa ng ating email address sa Gmail. And then of course, gagamitin tayo ng mobile number, any networks ay pwede nating gamitin, like Smart, Talk and Text, or Globe. Pag successful na ang ating ginawang account sa Gmail, pwede na po tayo mag-proceed sa Google Chrome. I-type lang po natin sa search box ang psa.gov.ph. Next, ito na po ang ating PSA website. Hanapin lang ang ganitong icon and then just click. Ito naman ang steps or guidelines ni PSA. So, pwede nating basahin yan. Just scroll lang po natin pababa and then just click next. Another one, guidelines. Just click I agree. Ito naman ang important reminders ni PSA. First, minors are not allowed to book an appointment. Second, if the requesting party is a duly authorized representative, the original copy of the authorization letter and valid ID must be presented. Provide correct details for applicant authorized representative. Number 3, this appointment and scheduling system allocates slots on a first-come, first-served basis. Just click next. What is the purpose of your appointment? So, kung kukuha lang tayo ng copy ng ating live birth, ito lang po ang ating i-click. Get copy of civil registry document and certification. Just click next. Please specify the PSA outlet where you want to set an appointment. Choose a region. Kung taga-region ka, just click here. At hanapin mo yung region 3. Tapos dito sa lower ang lugar ng outlet ni PSA. Kung taga Pampanga ka at available ang outlet ni PSA, just click Pampanga. Then click next. Another click na naman sa next. Dito, yung info na nilagay natin sa ating email address. For example, yung name ni requester. So, ilagay niyo ang inyong first name, ang inyong complete middle name, last name, email address, mobile number. Click I agree. And then, ito po ang ating OTP verification. So, ang tanong dyan, saan ba makikita ang ating OTP verification? Sa una nating steps, just open or sign in po kayo sa Gmail gamit ang ginawa ninyong email address. And then, check lang po ninyo sa inbox ang message ni PSA. Magsisend ng OTP verification code si PSA sa Gmail address niyo po. Just type here ang 6-digit number. Click verify. Please enter the certificates you are requesting for. So, certificate type, kung live birth po ang nire-request natin, so click live birth. Kung Senomar naman, just click Senomar. Dito naman po sa relationship, ang i-click lang po natin dito, kung ikaw mismo ang kukuha o mag-claim ng inyong live birth, just click self. Pero kung si requester ay medyo busy at wala ng time pa para mag-claim ng kanyang live birth, just click authorized representative. Dito naman po sa lower ang complete name ni requester ang ilalagay dito. Hindi po ang pangalan ni authorized representative. Guys ha, kung sino po ang nakalagay sa live birth, siya din ang name na ilalagay dito. Then, dito sa lower, add another certificate. Kung meron kayong idadagdag na certificate, like for example, yung anak ni requester, so just click add another certificate. Ganon din po ang gagawin din. Certificate of live birth, authorized representative, at yung complete name ng anak ni requester. Dito po sa another certificate or additional, may limited lang po yan. Only 2 lang ang allowed na certificates.
hindi na po pwedeng susobra dyan. Then, please select your preferred date and time of appointment, August 2023. Itong mga naka-highlight blue na days, yan po ang ating available schedules. So, kung gusto nyong 31, just click 31. So, ang 31 or 24. So, yung 24 kasi yung napili kong schedule. So, ano yun siya? Thursday. Ito yung available time and available slots. So, kung gusto nyo mas dahil puyat ka or lagi kang late gumising, click mo lang yung 10 a.m. So, ito, please review the details of your appointment. Keep in mind that this appointment is non-transferable. So, appointment details, i-check lang po ninyo kung tama ba yung nilagay nyo mga or in-input ninyo mga information para hindi na pa kayo uulit again. Yan po. Just check carefully po yung mga information na nilagay ninyo. And then, click confirm. Yan. Ito po, makikita natin na successfully po ang ating pinabook na appointment. Just click next. So, guys, sorry ha, hindi ko kasi na-screenshot kung ano yung pipindutin para ma-direct po kayo dito. So, ito po yung ating appointment slip. Kapag meron po kayong available printer, just click printer icon. Pero kung wala naman, just click download. Itong arrow yung i-click nyo, guys. Pag successful na na-download nyo na ang inyong appointment slip, i-save lang po natin sa ating USB para pwede nating ipaprint sa computer shop. Okay, guys? So, ganun lang po kadali ang magpa-appointment ng ating PSA. So, before tayo pupunta ng PSA, siguraduhin natin dala natin ang ating mga requirements like this one, appointment slip, yung valid IDs ni requester at ni authorized person, yung authorization letter ni requester. So, ang ating yung photocopy ng IDs ni requester, kailangan po sulatan niya po ng 3 sign or signatures niya. Kasi po, ang purpose po nun, i-check kasi ng PSA staff yung signature niya sa kanyang valid IDs tsaka yung signature niya sa photocopy and then also sa authorization letter niya. So, dapat same talaga yung pagkakasulat ng signature niya, guys. Remember that. Okay, guys? So, ganun lang po kadali ang ating appointment. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you for your support, guys. Love you!